chance na makatulong din ako. Parang pero siguro nakakuha din kami ng kumpiyansa kasi nakaka-execute na rin kami. Nakascore si Rob, nakapenetrate si Calvin, si Cyrus. Tapos, yun nga, may chance na sa akin. So, yun nga, open ako. Tapos, in rhythm na. So, yun. Doon, parang pagkalaban yung Rain or Shine, kailangan ganun yung mga laban nyo eh. Kailangan may dramatics dun sa dulo. Ano ba meron sa kanila na parang it's becoming a big rivalry between you two teams? Hindi, ang hirap talaga kalabanin ng Rain or Shine. I mean, yung kumpiyansa na binibigay ni Coach Cheng sa mga players niya. Tapos, parang relax lang yung mga players niya. Alam nila yung anong ginagawa nila, pero sobrang physical. Tapos, yun nga, sobrang namang dominating yung import. So, parang nahirapan talaga kami. Tapos, sabi nila, yung first game, nakachamba. Tapos, okay lang, nakachamba ulit kami. So, okay na yung chamba eh. Let's take a look at the video of that last performance galing kay Don Ontiveros. Don, ano ba? Kailangan ba fourth quarter tsaka overtime para mag 4 of 5 3-pointers ka na naman? Ganun ba yun? What was different about this game? Ano ang different? Siguro sa parang nung warm-up pa lang, nag-start pa ako mag-layup, parang, sorry. Okay lang. Parang feel ko parang okay yung legs. Tapos sinasabi ko, Calvin, pakita ko sa'yo na mga kadangka ko. Parang ganun sa game, parang okay yung legs ko. Feeling ko, siguro the past week din, parang maganda din yung ginawa ko na preparation, strengthening, parang ganun. So, yun. Well, speaking of preparation, Don, para lang ma-inform, ma-educate natin yung mga non-shooters like Aaron. Ano bang ginagawa mo? Ano bang ginagawa mo preparation? In practice, how many shots you take? Para, yung mga kids natin, malaman nila. Kasi, hindi naman pwedeng sa swerte ka asa para magawa yung ganong klaseng performance eh. Like before, or siguro magagawa ko after practice na at least 100 makes sa different spots. Parang ganun. Tapos, yung parang ma-feel talaga ba na napagod din yung legs. Parang ganun. Para pagdating ng game, mas madali na lang. Parang ganun. So, jump shot, purely jump shots lang lahat. Parang ganun. 100 attempts win yung 100 makes na yun. Hindi naman. Ang hirap na. Medyo kalaki. Ako mga 101. Let's check out some of the tweets at yung mga comments para kay Don. No? This one really stood out to all of us here at Active. Sabi ni Guapo sa Kanbanwa, Ray Allen na si Don Ontiveros. I like that comparison kasi pure shooter, kahit magmintis ng 4 or 5, you cannot count out Don Ontiveros from the arc. Don, ano ba yung kumpiyansa mo na ever since before talaga, hindi, kahit mamintis yan, papasok pa rin yan para sa akin? Dapat yun yata mentality ng shooter after, kung nakamiss ka sa previous shot, parang next attempt should be parang pasok na to, parang ganun eh. Kasi if parang titigil ka na, baka lalo kang madedeflate eh. So, dapat ganun lang na mentality. Parati mong isip, parang si Coach Richard, lahat ng free throw niya, pagdating mo, doon sinasabi mo, hindi, pasok na to. Oo naman, 11 out of 10 nga ako eh. Sa free throw eh. Pero naman, they don't know yung pressure, no, na first shooter like you. Kasi syempre, yung defender mo, nakatutok talaga sa'yo. It's very difficult for him to get open. Kaya nga, yung pareho kay ni Ray Allen, di ba, ganun rin yung scouting report sa kanya, pero you still manage to elude your defender. Parang, do you also practice that? Yung kung paano ka makakawala sa depensa? Pinapractice yan. Pero si Ray Allen, meron siyang LeBron James. Ako, meron akong Casio, meron akong The Beast, meron akong Cyrus, and we have Robert. So, ako parang recipient lang sa mga nakikreate nila. LeBron, Calvin, parang ganun din. Let's head on into your social media questions. Yung mga tanong nyo para kay Don. We start out calling kay Arjun, Ray Allen, is that you? Yes, yun na naman. See? It's becoming a thing here. Galing naman kay Rafael, Idol, paano mo ba panatili yung shooting touch mo after those injuries that you had? Good question. So, yun. I mean, si Ray Allen siguro, like, 2 hours before the game, ginagawa niya yung shooting lang, makuha yung rhythm. Ako rin, days before games, tapos kung first game, mas maganda kasi you have an hour to prepare. Tapos makuha lang talaga yung rhythm mo para, kasi pag may rhythm ka na, yung jump shot mo, yung anong kailangan gawin, parang madali na lang sa game. Galing naman kay Agustin Zamora, maliban sa mindset na malaki yung butas ng basket, ano pa ang ibang iniisip nung para tumaas ang kumpiyansa na pumasok ang tira mo? Ako parang mentality ko, pag
pag maganda yung depensa ko, parang it's easy for me to go sa offense na maganda din yung magagawa ko sa offense. So, gagalingan ko muna sa defense, tapos pag nahirapan, kahit nakashoot yung dinepensahan ko, pero nahirapan siya, so parang may kumpiyansa na ako to execute sa offense, or yun nga, titira. Parang kinukuha ko yung kumpiyansa ko sa sa defense. So, yun yung, coach, something that you don't see very often from scorers, no, na kailangan defense muna bago offense. Yes, so, kasi nakakapagod dumipensa eh. So, para, di ba, you try to save your energy. Kasi baka kumapos na yung mga tira mo. Yun ang mentality nila, pero not doon. Kaya yun ang sa kanya. Alright, let's head on into your social media question for our next game between Barangay Ginebra, San Miguel at ng Meralco Bolts. And our question is, ang Meralco na bang magpapaluha sa Barangay Ginebra at bakit? And just shortly, let's talk about this game, Coach. Your thoughts between this matchup between two teams that are looking to go up higher in the standings? Sa akin, these two teams magbabanggaan with a very high level of confidence because of the winning streak of Ginebra and because of that win by Meralco in the last game. Alright, we'll have more questions for Don Antiveros when we come back here at the Active Center. Siyempre, malalaman na rin po natin kung ano ba ang kasagutan dun sa question ng free throw ka ba. But right now, let's head back to the Smart Araneta Coliseum. Miko Halili, Dominic Uy, Erica Padilla handing you this game. It is Ginebra taking on Meralco. We welcome you inside the championship capital of Philippine basketball, the Araneta Coliseum, for our continuing coverage of Super Bowl Sunday. Bahagi ng ating pagtundok sa PBA Commissioner's Cup. Great Sunday crowd on hand to witness this showdown between Ginebra, led by their starting point guard, L.A. Tenorio, and their electrifying import, Vernon Macklin, as they go head-to-head with the Meralco Bolts, led by Captain Hook, Mac Cardona, the man who scored 57 points in their last game. That's Eric Dawson. The Red Hot Kings face the high voltage Meralco squad for Super Bowl Sunday. At magandang gabi sa kanilang lahat. Miko Halili with Senyor Domingo El Conquistador, Dominic Uy. And I think the 1,000